its kingdoms. Hell may wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken. His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally.
indestructible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flowing carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong. So trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Amen. Alright, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na nangingatan tayo ng Diyos at muli tayo magkaroon ng pagkakataon na makapag-devotion. Pakilakas-lakasan mo ngayong ano dito. Ngayong umaga, para tayo ay makapakinig uli, matuto sa salita ng Diyos sapagkat ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa atin ay tuloy-tuloy yung pagkakilala natin sa Diyos. Hindi dapat yun ay maputol o hindi dapat maputol yun. Yung pagkakilala natin sa Diyos, yung paglago natin, sabi ko nga, yung ating tinatawag na new creation or spiritual being, divine nature natin, yun dapat ay tuloy-tuloy na mag-grow. Hindi dapat mamamatay yun. Para hindi tayo balik-balik sa lumang pagkatao natin. Sapagkat sabi ko nga sa inyo nung linggo ay nilagyan na tayo ng Diyos ng bagong pagkatao. Yan ang dapat maintindihan natin eh. Kaya nakikita nyo, hindi na ha-highlight, hindi na focus. Hindi tayo nakafocus sa spiritual life natin sapagkat hindi nag-grow yung ating bagong pagkatao. Yan ang nakakalungkot doon. Kaya hindi tayo nagkakagusto sa gawain ng Diyos, spiritual life natin, sapagkat hindi healthy, hindi nag-grow yung ating spiritual life. So yun dapat ang palaguin natin. Kaya mga nandito ay dapat yun ang, kasi pundasyon yun. Kaya tinan nyo, kahit gaano kakatagal na umaatin dito, kung hindi ka man nakafocus sa spiritual life, ay hindi mo maiisip na ikaw ay magpapagamit sa Diyos. Bakit hindi mo naiisip yon? Kasi nga hindi ka nakafocus sa spiritual na pagkatao mo. Sabi nga ni Pastor Hill, sinalpakan ka na ng new life, new creation. Sinalpakan na tayo ng Diyos ng divine nature. Bakit yung old nature pa ang nananaig? Kaya sinabi ko sa inyo nung linggo yan. Kalungkot yan pagka walang-wala tayong knowledge sa Diyos.
Kaya doon tayo na nasisira. Brad, pwede bang dito na kayo sa harapan? Total kayo ang nauna. Dito na kayo sa harapan. Brother, dito kayo sa harapan. Oh. Huwag kayo matakot dito. Sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo matatakot. Hindi nakakatakot ang nasa harapan. Hindi kayo matakot. Hindi kayo kakainin. Pati kayo, mga kapatid, naglagay kayo ng upuan dyan, hindi nyo namang upuan. Pakitanggal mo Inday, yung mga upuan dyan. Unahan nyo na. Pakitanggal mo yung mga upuan na nasa, hindi naman inuupuan ng mga kasama. Para kayo mga kaaga-aga para kayo mga hindi kayo maintindihan. Sige, Braga, simulan mo na. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Pastor. At mga kamanggagawa dito sa simbahan at sa mga nasa Facebook Live na ay naway gising po tayo. At hindi lang tayo nag-open, bagkus ay naka-tune in tayo, naka-focus tayo. At higit sa lahat ay meron tayong maayos na pakikinig ng salita po ng Diyos. Okay, so umpisahan ko na at hindi naman ito bago. Dahil ito ay naririnig po na natin at napapakinggan na natin, nababasa na natin sa ating Biblia. At nais ko lang baybayin uli dahil noon pa man ay ito ay kabilin-bilinan na ng Panginoon sa atin na pakinggan natin at gawin natin. At higit sa lahat ay magkaroon tayo, alamin natin at kilalanin natin kung sino yung totoong Diyos na pinaglilingkuran natin. Okay, dito sa Book of Deuteronomy ay bago ako magbahagi ng experience ay napakaganda na makita rin natin to. Pagkatapos ibigay ng Panginoon yung 10 utos sa mga Israelita, ay meron siyang bilin dito na napakalaga. Na kailangan hindi lang nila susundin kundi mahalin nila ang Diyos sa kanilang buhay. Okay, dito chapter number 6, Deuteronomy. Sandali, Brad. Kayo mga naka-jacket, ang usapan natin, walang naka-jacket sa devotion natin. Magbihis ka. Hindi, ikaw, Brad. Sinabi ko na sa inyo yan. Napakasimpleng instruction. Hindi kayo marunong sumunod. Mga utak nyo talaga, utak kamote talaga. Oh. Sige. Okay, at binanggit dito sa chapter number 6 nito, ang mapag-aralan natin ay maraming ibilin na ng Panginoon sa mga Israelita. At ako'y naniniwala na ito rin ay pwedeng o ito rin yung dapat natin sundin at gawin sa ating buhay at higit sa lahat sa ating pamilya. Okay, sabi dito sa chapter number 6, verse number 3, Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily as the Lord thy God, or the Lord God of thy fathers had promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Okay, so mapansin natin dito ay andoon yung sabi dito na hear therefore. So yan yung conclusion na makinggan natin. So paulit-ulit yan, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa atin na makinig tayo. At sinabi diyan, and observe to do it. Gawin po natin. Hindi lang natin pinapakinggan, kundi gawin po natin. At kung babasahin niyo yan, ay ang dami yung bilin dito ng Panginoon sa kanila na kung paano sila mamumuhay ng maayos sa ipinangako ng Diyos sa kanila. At dito naman sa chapter number 7 and verse number 9, sabi diyan, know therefore. So ito yung isang bahagi. Kabahagi rin, ito yung tema natin na kailangan kilalanin natin yung Diyos sa ating buhay. Maging sa ating pamilya. Dahil pag hindi natin kilala ang Diyos natin, ay talagang sigurado yan. Wala tayong panlasa, wala tayong gagawin, at
hindi tayo susunod sa mga tagubilin ng Diyos sa atin. Sabi dito, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandment to 1,000 generations. So kasama na natin tayo sa mga sumunod na henerasyon. Bagamat hintil tayo, pero tayo po ay binigyan ng mercy ng Panginoon. Pinagkalooban tayo ng pagkakataon na maging kabahagi sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, sabi ng Biblia, let's hear therefore. Kaya napakaganda na makinig tayo na mula sa ating mga tatay, mga nanay, mga parents, ay maging responsable tayo sa ating mga anak, pamilya. At napakaganda na magkaroon tayo ng God-fearing na parents sa ating simbahan at magkaroon tayo ng God-fearing na children. Dahil dyan tayo lalong pagpapalain ng Panginoon. As the Bible says na merong pangako ng Diyos. Hindi lang sa mga Israelita, kundi tayong mga anak ng Diyos ay ipinangako. That is a covenant ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sumunod lang tayo, makinig tayo, at sumunod tayo. Napakaliwanag naman dito. Let's observe and do it. At ano yung sabi dun sa chapter number 7? Kilalanin natin ang Diyos mismo sa ating buhay. Dahil pag hindi natin kilala ang Diyos, sabi nga rito, ang Diyos natin ay siya ay faithful God, na kung saan ay hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. At yan ay manatitili hanggang sa kanyang pagbabalik. Okay, so ngayon ay sa akin sarili naman, sa aking ginagawa bilang isang manggagawa ng Diyos, bilang isang full-time. Hindi man ako perfecto. Pero ay sinisikap ko palagi na magampanan ko yung tungkulin ko at magawa ko yung mga bagay-bagay na dapat kong gawin. Lalong-lalo na sa ating simbahan, sa programa ng ating simbahan, at sa pamamaraan na ibinibilin sa atin. Maging sa Biblia ay bilin ng Diyos to sa atin. Through our pastor ay andun yung bilin niya sa bawat isa sa atin na dapat nating gawin. Kaya yun yung mga bagay-bagay na pinapasalamatan ko sa Panginoon. At hindi man nagagawa lahat, pero at least tayo po ay andoon sa naka-incline tayo. Sabi nga ng ating pastor sa ating programa at sa ating tema ng ating simbahan. At makwento ko lang yung sa kwan. At ako'y naniniwala talaga na ito ay bahagi ng programa ng Panginoon sa ating simbahan, na lalo nating makilala ang Diyos sa ating sa ating buhay, sa ating pamilya. Sa aming Good News class kasi, nakikita ko yung mga bata, inoobserbahan ko talaga. Habang going yung mga Good News class ay talagang andon yung bagamat nag-aagaw yung worldly na pag-uugali nila, yung pamumuhay nila, at yung ginagawa nila, pero andoon pa rin yung pagnanasa pa rin nila sa salita ng Diyos. So ito yung kagandahan na sa ating programa sa ating simbahan sa Good News class. Kaya sabi ko sa aking grupo na paigtingin natin at lalo nating pagbutihin yung ginagawa natin sa ating Good News class. Dahil pag hindi lang doon sa pagtuturo, kundi sabi ko sa kanila, bisitahin natin yung bawat miyembro ng ating estudyante. Mula sa estudyante ay habang tinuturuan ay i-disciple natin sila, puntahan natin yung mga bahay nila. At yan yung ginagawa namin. Pupuntahan isa-isa yung mga bahay nila para makilala nila ang Diyos na totoo sa kanilang buhay. Dahil maraming hindi talaga nakakakilala sa Panginoon. Dahil maraming nakapokus lang sila sa trabaho, nakapokus lang sila sa makamundong pamamaraan ng buhay. Andyan na yung busy sila sa trabaho, busy sila sa bahay, sa anong-anong ginagawa, at higit sa lahat, maraming busy sa gadget. Doon sila nakapokus. Pero sabi ko, huwag tayong magsasawa, kundi ito yung trabaho natin, gawin po natin. Mula sa Good News class,
sa mga Bible studies namin ay talagang yun yung ipinapaliwanag ko sa kanila. Na lalo nilang kilalanin ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil napakaliwanag naman dito sa chapter number 6 ay may bilin ng Diyos dito eh. Ano yung bilin ng Diyos? Ay kailangan po natin na makinig at gawin po natin yung mga tagubilin ng Diyos sa atin. Na magkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon. At sabi ng Biblia ay ito ay ilagay natin sa ating puso't isipan. Anong ilalagay po natin? Wala nang iba kundi yung salita ng Diyos. Yung bilin ng Diyos sa atin. At paulit-ulit yan na nababasa natin na mula sa ating pamilya, sa ating mga anak, ay kailangan natin silang turuan. Bilang isang mga magulang, bilang isang anak ng Diyos na mga magulang, ay napakaganda na ituro natin ito sa ating mga anak. Dalhin natin yung mga anak natin sa bahay-sambahan ng Diyos para sila ay maturuan din, madisiplina sila, matrain sila. So yun yung utos ng Biblia. Ay magkaroon sila, encourage natin sila. Kaya nga isang banda rin na sinasabi ko doon sa Good News Class ay mag-join sila sa Sunday School po natin. So yun po yung mga ipinopromote namin palagi sa aming Good News Class. Na kung may pagkakataon, ma-invite sila at makapag-join yung mga anak nila sa Sunday School po natin. At meron din programa at maging yung balikatan natin ay kinukwento rin namin para lalo na silang ma-encourage na makasama at lalo nilang makilala ang Panginoon. Okay, at napakaganda na makita natin yung mga anak po natin balang araw na meron silang pagkatakot sa Diyos. A God-fearing children. Dahil yan naman ay bilin ng Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng fear of the Lord. At yan ay gusto ng Panginoon o will ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakilala, pagmamahal sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. At yan ay gagawin po natin sa susunod at susunod pang henerasyon sa ating pamilya. Okay, at patuloy natin ipanalangin, lalong-lalo na yung ating mga Good News Class dahil unang-una talagang hindi madali. Pero kailangan natin yung patience natin, kailangan natin na talagang gumastos. Pero sabi ko nga, walang no amount yung gagastusin po natin kung maraming mababago ang buhay. Sabi ng ating pastor, magkakaroon sila ng panibagong buhay, new creation sa kanilang buhay dahil maraming namumuhay talaga sa kanilang makamundong pamumuhay. At pabalik-balik lang sila. Pero yamang tayo po ay inatasan ng Panginoon na gawin ito through the program ng ating simbahan ay gagawin po natin ng buong puso at hindi natin ginagawa for compliance. Gawin natin, sabi ko nga sa aking grupo na gawin po natin dahil ito ay hindi natin alam yung plano ng Panginoon sa bawat mga estudyante po natin na ating dinadala, binibisita, tinuturuan, bina-Bible study, at ito yung ating tinuturuan sa mga Good News Class, mga Bible studies po natin. So, ang sa akin lang ay let's continue. Tuloy-tuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon, kilalanin ang Panginoon sa ating buhay. Yun lang, magandang umaga. God bless. Okay, yan naman si Dumark. Sige. Ikaw na, Dumark. So, nandito po kami ngayon sa bahay po nila Ma'am Joyce. Banaw family. Yan. Kasama ko na rin po yung ibang tatay at ibang nanay. Yung kabataan. Sige po, tuloy na po tayo. At gusto ko lang pong i-share. Isa sinabi ni Sir Edgar kanina, yung experience mo sa ginawa mo sa Panginoon. At pero bago yun, meron akong foundation. Bakit ko ginagawa? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito para na maka-Diyos? Ayan. So dito po sa Matthew chapter 28,
verse 19, verse 18. Yan. Matthew 28 verse 18. At alam naman natin ito. At sabi nga ng Biblia sa verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ayan, so gusto ko pong share ngayong umaga yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na napakaliwanag dito sa ating binasa sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesucristo, all power is given unto me in heaven and in earth. Kung magkita po natin dito, yung power na tinutukoy dito is what kind of power? No, dito sabi nga ng Biblia, sabi ng Panginoon, all power. No? Lahat. So walang pwedeng sabihin na hindi ang Diyos ay hindi siya makapangyarihan. Pero napakaliwanag sabi ng Biblia kasi marami nagsasabi na yung ginagawa ninyo sa area ninyo, yung ginagawa ninyo sa mga tao ay hindi yan totoo. Makajablo yan. So, ang daming naririnig sa area na ganyan, lalo na yung mga nasa ibang sekta, yun ang sinasabi nila na yung ginagawa natin na pagsusulwining ay hindi daw sa Diyos, sa jablo daw. So, grabe ang utak ng tao. Ngayon, talaga. Ngayon, lalo na pag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang daming hindi naman persecute. Talagang uusigin ka sa ginagawa mo sa Panginoon. Kaya gusto ko pong ibahagi yung sinabi ng Panginoong Jesucristo dito na all power is given unto me in heaven and in earth. Saan po ba nanggal? Ano bang klaseng kapangyarihan ang meron sa Panginoong Jesucristo? Sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Saan ang galing? Heaven and in earth, di ba? Kaya mga kapatid, ako'y naniniwala na ang Diyos natin ay omnipotent God. Di ba? All-powerful God. Kaya di natin sasabihin na maraming magsasabi sa iyo na yung ginagawa mo, hindi yan sa Diyos, sa diablo yan. Napakaliwanag na tayo magsulwining, na tayo magbaptize, tayo magturo, mag-disciple. Napakaliwanag sa Bible. Kaya nakita ko dito na itong kapangyarihan ng Diyos ay merong kung nakitang dalawang bagay. Una-una, the power of Christ ay meron siyang kakayanan na magligtas. No? The power of Christ is saving power. Then pangalawa, the power of Christ is life-changing, a life-changing power. No? Yun po ang nakita ko sa kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, meron siyang kapangyarihan na magligtas. Kaya hindi tayo nagliligtas, kundi ang Diyos ang nagliligtas. No? Yun dapat ang maliwanag. Tanong ko nga sa sarili ko na bakit ako nagsusulwining? Sabi ko, sapagkat ako ay ligtas. Di ba? Sapagkat binago ng Diyos ang aking buhay. No? So doon nagsimula lahat. Bakit nagkaroon ako ng decision sa buhay ko na maglingkod sa Panginoon? Sapagkat maliwanag sa akin na tinanggap ko ang Panginoon. No? Niligtas niya ako mula sa apoy ng impyerno. At binago niya, mula doon, binago ng Diyos ang aking buhay. Mula sa kasalanan dati, ay walang Diyos, walang Biblia, hindi nananalangin, ay talaga malayo sa Panginoon. Pero nung ako ay niligtas ng Panginoon, binago ng Diyos, ay nagkaroon ng liwanag ng aking buhay. Kaya ngayong umaga, gusto ko lang i-share po dito yung naging experience ko. Sabi ko nga, ang daming experience na mangyayari sa buhay natin pag tayo ay ginagamit ng Panginoon. Lalong-lalo na po sa Sir Edgar kanina, nakita natin sa Good News Class, napakarami po. Kami rin po, na-experience ko rin po ang doon sa Good News Class namin. Ay dito sa sa area namin, yung Good News Class namin ng isang pamilya,
si tatay, isang tatay doon, kasama yung mga apo niya, pamangkin, ay napapalibutan ito ng mga Muslim. Pero yung mga pamangkin niya, halo-halo doon, ay Muslim. At meron na silang simbahan. Sa totoo lang, yung dinidisciple namin. Ang simbahan nila, pinupuntahan nila ay Gospelite. At yung iba sa His Heart. Then kami, ay dahil ang programa natin ay meron tayong good news class na magtuturo sa mga bata. Ayun, itong tatay na ito ay nasharean po namin, nakatok namin yung bahay nila. At nakita po namin na yung maraming mga bata doon sa kanila, sa baba sa kanila. At iba-iba sila. Sabi ko nga, may Muslim at taga-ibang simbahan. Pero ang purpose natin ay ibahagi natin si Kristo, magturo sa mga bata. At nung una ay yung bahay na ito ay talagang inuman ng mga manginginom sa labas. Parang tambayan ng mga manginginom, mga lasinggero. At amoy sigarilyo talaga, lahat ng bisyo nandoon. Pero nung kami, ay nung nagsimula kami doon, ay talagang di namin matiis talaga yung yung amoy. Kahit nga si Tintin, minsan naubos siya. Pero sa pangatlong beses namin na pagtuturo doon, ay nung last lang, nung Thursday, nung Wednesday, na pumunta kami doon, nag good news class. Pagdating doon, ay dati walang upuan. Pero ngayon, ay nakita namin na, pambira, meron ng sopa doon sa loob. At nakita ko yung mga bata doon, lahat ng mga tinuturuan namin, ayun, komportable na silang nakaupo at nagsusulat sila ng mga activities nila, ay naging maayos na. Hindi na magulo, kundi binago nila dahil sa yun. Nakita ko dito na bakit nangyari itong mga ito, sapagkat yung tatay ng tahanan, nakita niya na yung ginagawa natin ay maganda. No, natuwa yung tatay na yung ginagawa natin, alam ko nakikita niya kasi yung iba walang naupuan, talagang pero nung Wednesday talagang namanga kami kasi talagang lumuwang yung space. Meron ng mga bagong sopa at komportable lahat yung mga bata. Kaya nakita ko talaga na yung ginagawa natin na ito, yung good news class natin, hindi lang hindi lang buhay ang taong nababago, kundi pati rin yung lifestyle ng tao, yung nasa paligid na ng tao na pinupuntahan mo. Kaya nakita ko talaga yung pagbabago na yung ginagawa natin ay talagang yung power talaga ang Diyos ang kumilos. No, yung power ang Diyos ang kumilos. Kaya tuwang-tuwa lang ako kasi talagang kung ikaw siguro ang sa ganun, mabaho, ganito ganyan. Sabi ko nga, tambayan ng manginginom, ang baho talaga. Pero nung pumunta kami, talagang nagbago lahat. Kaya nakita ko talaga na ang salita ng Diyos ay may kinalaman dito. No? Mula doon sa tatay, natutuwa siya na maraming bata doon na pinag-iipon. Lahat ng mga disciples namin doon sa area, yung mga sinusundo ko ng mga kabataan, sinusundo namin, dinadala namin doon. At isa pa yung blessing sa amin, merong nagbibigay ng merienda. Kaya nagluluto ng merienda para sa mga bata. Kasi yung mga anak po ni Ma'am Christy, kasi malayo naman yung ministers. So kami ang sumusundo dun sa mga anak nila, dinadala namin sa area kasi malapit lang kami. So nagjo-join sila sa good news class namin. At yun, at nag-offer di ko naman sinabihan si Ma'am Christy na every pagtuturo namin ay magdala sila ng mga ganon, mga merienda ng mga bata. So pinuprovide ng Panginoon. So ginamit sila ng Panginoon para yung mga tinuturuan namin ay meron silang magkaroon ng merienda. Kaya nakita ko talaga dito na itong ginagawa natin ay
ito na yung pinakamagandang buhay na kung saan na kayang baguhin ang buhay ng isang tao. No? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nasabi ko lang ito kasi experience mo nakikita mo, ginagawa mo Diba? Paano kung wala kang ginagawa, wala kang programa? Kaya nagpapasalamat kami at sabi ko nga doon sa mga bina-Bible study, yung iba na kinakausap ko sila, seryosuhan talaga na itong ginagawa namin ay hindi sa amin ito. Kundi ginagawa namin ito kasi ito ay ginagawa namin ito sa Panginoon. Hindi namin, huwag kanyong titingnan na kami nandito para kami yung ang ipiplease ninyo, hindi po. Kundi ang ipiplease natin dito, yung naririnig natin na salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kasi pinapaliwanag ko lagi na ang saan ba tayo nagsimula? Nagsimula tayo sa wala. Nagsimula tayo sa kasalanan. Pero salamat, dumating ang Panginoong Jesucristo, niligtas niya tayo, binago niyang buhay natin. Kaya yun ang talaga, nakita ko dito, lalo na sa area, na pag merong involvement ka, napakasaya. Napakasaya talaga. Yung anak ko, tuwang-tuwa na. Dito, natututo na si Makmak, kahit saan dito, lahat ng mga good news class dito sa village, nag-good news class na rin. Dito kina Ma'am Joyce, tuwing Tuesday ng hapon, lahat ng mga bata dito sa village, dinadala dito kay na Ma'am Joyce, tinuturuan lahat ng mga bata, at nakita ko na dumadami rin sila. Halos lahat ng mga kabataan dito sa village, nandito rin sila, tinuturuan. Siyempre kasama na rin yung anak ko na si Makmak, at talagang napaganda talaga na tuloy-tuloy yung ginagawa mo sa Panginoon. No, yung mga activities natin sa simbahan, itong Good News Class, kaya nakikita ko talaga sa mga anak ko talagang dito sa programa natin sa Good News Class ay talagang nandun yung nila, kasiyahan at yung buhay na makita nila na ang Panginoon lang ang paglilingkuran nila. Kaya yun ang nakita ko dito na may kinalaman dito ang power ng Diyos. Kaya lahat babaguhin ng Diyos. Sarili natin, diba? Higit sa lahat, yung kahit basta nakita ko talaga una, pag ikaw binago ng Panginoon, lahat ng nasa paligid mo kayang baguhin ng Diyos. No? Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon para maging blessing tayo sa iba. Kaya yun po ang nakita ko na ma-share po ngayong umaga. So, maraming salamat po, Pastor. Sige. Napakaganda. Kaya meron tayong ganyang programa. Meron tayong good news class. Meron tayong balikatan para sa mga young people. Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi natin ginagawa yan for show. Okay? Kundi ginagawa natin yan, ang sadya natin, hindi natin ginagawa yan, ulitin ko, hindi natin ginagawa ang mga bagay na yan for show only. Ginagawa natin yan sapagkat yan ay bunga ng ating pagkakilala sa Diyos. Para yan ay, sila naman ay makakilala din sa Diyos. So that's the very reason why we do that. May programa tayo na ganyan sa ating simbahan. Kasi dami mga nakikita ko na ganyan na ningas kugol lang. Gawin lang ng ganito. Pagka wala na. Kaya ngayong pinaka-design talaga ni Pastor dyan ay dapat merong merong involvement ang nagtuturo, ang mga bata, siyempre na tinuturuan at ang mga magulang. Pero kung hindi natin pagtutulong-tulungan o katulad yan sa village, kung hindi yan tuloy-tuloy at tutulong ang mga magulang. Kaya nga ang konsepto ni Pastor Don, kaya nga inisip niya yun, dinesign niya yun para sa ating simbahan. Tulong yan sa magulang at tulong yan
sa bansa natin, sa bayan natin. Oh, hindi natin ginagawa yan for show. Gusto ko lang ipaalala sa lahat. Kundi ginagawa natin yan, unang-una, tulong yan sa magulang. Oh, naintindihan nyo ba mga magulang, pati kayo mga nakikinig dito sa sa Facebook. Oh. At pag natulungan natin ang mga bata, natatak na yan sa isipan nila ang tunay na Diyos, makikilala nila kung sino yung Diyos nila, tagapagligtas nila, hindi doon nagtatapos. Hindi nagtatapos doon. Lalo na yung mga batang yan, kundi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pagtuturo, tuloy-tuloy na ipakilala si Kristo. Kaya dapat merong merong tulungan ng magulang at simbahan. Okay. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Kayo mga nandito sa Facebook, nakukuha niyo kaya rin yung sinasabi ko? Kaya maganda nagko-comment kayo doon sa nagko-comment din kayo. Meron din kayong comment doon sa pinag-uusapan natin. Whether ang point diyan mga kapatid, whether they recognize it or not. Yung ginagawa natin, wala tayong pakialam doon. Okay? Kundi ginagawa natin ito, tulong ito. Hindi man nila na nakikita yung tulong natin, gagawin pa rin natin. Kaya dapat tayo na nakakaintindi na yon, tulungan tayo. Tulungan. Dito. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung pinakapunot ugat. Bakit ang tao ang hirap makakilala sa Diyos? Okay? Gusto kong simulan sa inyo ito. Dito tayo sa Judges chapter 1. Judges chapter 1. Okay, buklatin nyo yung mga Bible nyo. Ganda rin, pati kayo mga nandito sa sa Facebook. Dito sa chapter 1 kasi, ng Book of Judges, mapapansin ninyo dito, ay siyempre wala na si Joshua dito. Wala na si Moses. Yung mga great leaders sa mga panahon na ito. Ngayon, sabi ng Diyos sa kanila, nandito na kayo sa promised land, nandun na sila sa promised land. So, pangako yun ng Diyos sa kanila ng lugar na yan. Bagamat may mga tao na doon, pero pangako yan ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang nagbigay sa kanila sa lugar na yan. So sabi ng Diyos, pag nandoon na kayo, gapiin nyo yung mga tao doon. You will drive them out. Sabi ng Diyos. So ang ginawa ng iba, tinaboy nila, drive out nila sila, ginapin nila, pero yung iba hindi. Kaya dito sa may Judges chapter 1. Judges chapter 1. Verse number 20, Judges chapter 1 verse number dito na lang para makatipid din ang oras. Number 28. Okay, sabi diyan. Kasi sabi diyan sa 27, itong tribe of Manasseh, sabi diyan, drive out the inhabitants of Bethshean
and her towns, nor Teanak and her towns, nor the inhabitants of Dor and her towns, nor inhabitants of Iblim and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns. But, sabi niya, the Canaanites would dwell in that land. So, hindi nila ginapi ito. Ito ngayon na nangyari. 28. And it came to pass when Israel was strong. Tingnan mo malakas na yung Israel. Pero, hindi nila drive out. Hindi nila tinaboy. Hindi nila kinanker. Hindi nila ginapi yung mga Canaanites. So, anong ginawa nila? And it came to pass when Israel was strong that they put the Canaanites to tribute. Anong ibig sabihin niyan? Kinilala nila sila. Tinanggap na nila sila. Pinuri na nila sila. Sino yung mga Canaanites? Ito yung mga taong walang Diyos. Akalain mo na pinuri nila yung mga taong walang Diyos. Kinilala nila. Sa halip na ipakilala sa kanila ang Diyos na totoo, baliktad. Kinilala sila ngayon. Pinuri na nila ngayon. Kaya, anong sabi ng Biblia? Diyan. They put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. So, ano nangyari? Neither did Ephraim drive out the Canaanites that dwell in Gezer, but the Canaanites dwelt in Gezer among them. Ayan. And then sabi nga ng Bible dyan ay, neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron, nor the inhabitants of Nahalol, but the Canaanites dwelt among them and became tributaries. Anong ibig sabihin niyan? Ano na? Sinaklaw na nila, tinanggap na nila, pinuri na nila. So parang kasakasama na nila. And then, diyan ngayon nagsimula kung bakit meron tayong merong sinasabi dito sa chapter 2. Tumalon tayo ng chapter. Verse number 2. Judges chapter 2, verse number 2. One muna para medyo tayo. And an angel of the Lord came up from Gilgal to mock him and said, I made you to go up out of Egypt and have brought you unto the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. And ye shall make no league with the inhabitants of the land. Ye shall throw down their altars. Anong sabi ng Panginoon? Huwag na kayong makipagkasundo sa mga tao dyan, kundi i-drive out nyo sila, i-conquer nyo sila. Hindi nyo sila dapat pupurihin. Pero, pinuri nyo sila, sabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanila, pabagsakin nyo yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero ano sabi ng Biblia? Ye shall throw down their altars, but ye shall not obey my voice. Why have ye done this? Wherefore I also said, I will not drive them out from before you. Hindi ko rin sila itataboy sa inyo. But they shall be as
thorns. Yun. Kundi sila ngayon na magiging tinik ninyo in your sides. And their gods, yung mga Diyos nila, Diyosan nila, shall be a snare unto you. Magiging patibong ninyo sila. Oh. And it came to pass when the angel of the Lord spake these words unto all the children of Israel, that the people lifted up their voice and wept. Iyon. Ngayon, eto na ngayon. So, nangyari yan, ha? Hindi nila sinunod yung sinasabi ng Diyos. Pagdating doon, gapiin nyo sila. Anong ibig sabihin yan? I-conquer nyo sila, itaboy nyo sila. In other words, kasi itong mga to, talagang matindi ito. Hindi nila tatanggapin yung Diyos ng Israel. Yung totoong Diyos. Kaya merong ngayong umusbong na sinasabi dyan sa verse number 10. Chapter 2, verse number 10. Ano sabi dyan? And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them which knew not the Lord. Diyan nagsimula yan. Nor yet the works which he had done for Israel. Yun. Hindi naman overnight nangyari yan eh. Hindi. Nagsimula yan sa hindi pagkakilala sa Diyos o hindi pagsunod sa Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, not knowing God is a product of spiritual decay. Sinabi ko sa inyo yan sa preaching ko. Not knowing God is a product of spiritual decay and death. Okay? Anong ibig sabihin ng decay? To undergo decomposition, to fall into ruin, to decline in health, strength, or vigor, to decline from sound or prosperous condition. Tingnan mo, ang ganda-ganda eh. Ng kalagayan nila na pag pinaglagyan sa kanila ng Diyos, ang ganda ng kalagayan nila. From slavery to the promised land. Kaganda-ganda eh. Wala nang tatalo dyan eh. From slavery to prosperity. Oh. Pero ano nangyari? Hindi sumunod. Now, ito na ngayon. Makinig kayo mga kapatid. Kayo mga miyembro na hindi kayo, tinan nyo yung ginagawa ko dito sa ating simbahan. Linggo, pakinggan nyo to, linggo, alam nyo, hindi rin kaya easing gawin yon. Linggo, ang pahinga lang natin. At wala naman kayong ginawa eh. Hindi naman kayo napagod siguro. Pag linggo, ano naman na nakakapagod doon na umupo ka lang dyan, makinig ka ng salita ng Diyos. Sinong mapapagod? Siyempre yung preacher. Oh, pero alam nyo ba na hindi kaya easing gawin yung pagkatapos ng preaching, kakain lang, and then kasunod ka agad yung service. Pero alam nyo bakit? Ginawa ko yan. Alam nyo kung bakit? Para lang hindi na kayo umalis. Pero ang dami pa rin hindi akalain mo kakain ka lang naman eh. Kakain ka lang sa grupo mo. Kakain ka rin sa bahay. Eh kung baunin mo lang na lang yung pagkain mo sa bahay, dali mo sa grupo mo. Oh. Eh, may nakatikim pa sa niluto mo. O di naging blessing ka pa. Pangalawa, makakapakinig ka pa ng salita ng Diyos. Pero imagine, ang titigas ng ulo nyo sa totoo lang. Tignan nyo ha, hindi pa kayo nakaka-attend. Oo. Ay grabe yun. Ang grabe talaga. Ito ngayon ang gusto kong sabihin sa inyo.
lantaran na sasabihin ko sa inyo. Prangkahan na tayo. Alam nyo, kaya kayo hindi nakaka-attend, nakakasunod, na napaka-easing gawin naman kung tutuusin. Kasi Brother Rolling nga, sa totoo lang, linggo, anong ginagawa niya? Nagluluto na yan para sa grupo. Kalahin mo yan. Nagluluto yan. Pero, ang dami pa rin mga hindi, kakain lang naman eh. Pagkatapos, service na natin kaagad para lang makapakinig ulit kayo ng salita ng Diyos para lalo nyong makilala ang Diyos. Nakita nyo yung benefits? Nakikita nyo ba yung blessing? Ang blessing hindi naman sa akin. Ang blessing sa inyo yun. Kasi naniniwala ako, walang tao na hindi pagpapalain ng Diyos na malinaw ang pagkakilala mo. Ulitin ko lang. Yung sinasabi natin na pagkakilala sa Diyos, ibig kong sabihin, yung kilala mo ang Diyos na nararanasan mo. Iba yung nakikilala mo siya na hindi wala kang karanasan. Parang ganito. Sarap ng tulog mo, brada. Kinakalabit ka na ng anak mo. Kaya wala ka din kayo natututunan eh. Tulog-tulog kayo eh. Hindi nyo pinapakinggan yung sinasabi ko. Tignan mo. Ito mga kasama ko dito. Wala sa lahat sila. Kilala si Lebron. Di ba? Kilala nyo ba si Lebron? Yung basketball player. Kilala nyo ba? Kilala nyo, di ba? Si Stephen Curry, kilala nyo ba? Kilala nyo ba? Di ba? Kilala nila lahat. Gaya ng gaya, alas 11 na ng gabi, nagbabasketball pa. Kita mong yan? Pero ang tanong ko ganito, kilala nyo si Lebron, pero meron ba kayong personal na experience sa kanya? Talaga nyo? Meron, wala? Laksan nyo naman sumagot. Kalapit-lapit ko sa inyo. Wala. Kilala nyo ba si Lebron? Meron ba kayong personal na relationship sa kanya? Meron ba kayong personal na karanasan sa kanya? Di ba? Dito rin. Sa mga ladies na to, kilala nyo ba yung mga artistang pinapanood ninyo? Ginagaya nyo sa make-up, ginagaya nyo sila sa pilik mata. Kaya nga nag-extension kayo ng pilik mata, di ba? Bakit? Kasi pinipilit nyo yung sarili nyo, maging kamukha nyo sila. Tama ba? Pero ang tanong, meron ba kayong personal na relationship sa kanila? Meron ba kayong personal na karanasan sa kanila? Wala. Pero, ang totoong magandang pagkakilala, hindi mo lamang siya naririnig, hindi mo lamang siya nababasa sa Biblia, kundi meron kang personal na karanasan sa Kanya. Ang tanong ko, si Kristo, meron ba kayong personal na karanasan kay Kristo? Hindi mo lang nababasa sa Bible, hindi mo lang na naririnig na siya yung Diyos, siya yung napako sa cross, siya yung tagapagligtas, pero meron ka pang personal na karanasan sa Kanya. Yan yung pinag-uusapan natin. Yan yung tema natin na knowing God. That I may know Him. Yan. Ang tanong ko, kayo mga miyembro na nandito na nakikinig, meron ba talaga kayong experiential sa Panginoon na sinasabi niyong kilala niyo siya? Meron ba talaga kayo? Iyan ngayon na nangyari dito sa binasa natin. Kaya may umusbong na henerasyon na hindi na nakaranas sa Diyos ni Moses
Diyos ni Joshua. Bakit? Ayan. Inignore nila yung sinasabi ng Diyos. Oh. Tapos yung hindi nila dapat tanggapin, kilalanin, kinilala nila. Oh, yun na ngayon ang worst. So what happened? What is the very product of that disobedience to God? Ano nangyari? Yun, may umusbong ngayon na sabi niya, lahat ng mga henerasyon na yan, wala na. Hindi na kilala ang Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Wala na silang experiential sa Diyos. Wala na silang karanasan sa Diyos. Yun ang malupit dyan. Kaya na nagkandaloko-loko ng buhay nila. Yun. Yan ang nangyayari ngayon. Tingnan nyo. Oh. Sinong tatay dyan sa village na nag-i-involve sa gawain ng Diyos? Sabi ko, bilang lang sa daliri. Oh, sa village, ang nakikita ko dyan, si ano na lang. Si Brother Rolly na lang. Oh. Paggaling sa siya na lang yung Eh, siya nagkukwento na galing sa trabaho, pupunta ng area niya. Oh, paglinggo, nakikita ko naman na nagluluto dyan. Eh, pambihira. Oh, sino? Eh, kung yung tatay nga, di makapag-involve, lalo na yung nanay. Oh, eh, kung yung tatay, nanay, di makapag-involve, lalo na yung mga anak. May gulay. Pero makinig kayo. Kayong mga matitigas ang ulo, sasabihin ko sa inyo, maganda na yung prangkahan, ang balik sa inyo rin. Oo. Ang balik, sa totoo lang, sa iyo, personal, sa iyong sarili. Believe me, mga kapatid, hindi naman ako nagsasalita ng walang kakwento-kwenta dito. Oo. Sige lang. Pag matigasin nyo yung puso nyo na hindi kayo mag-i-involve, pag matigasin nyo yung puso nyo na hindi kayo mag-area, hindi malaki nagsusundo, tagal ko nang sinasabi ito. Wala kayong soul winning, wala kayong discipleship, wala kayong, as in wala. Wala kayong involvement. Pero sinasabi nyo, tinanggap nyo si Kristo. So, hindi nagkakasundo. Paano nangyari yun? O, kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, sige, i-drive out nyo sila. Pero anong ginawa nila? Pinuri pa nila. Kinilala sila. So anong nangyari? Anong resulta? Umusbong ang henerasyon na wala ng pagkakilala sa Diyos. O, makinig kayo sa sinasabi ko. Masakit man ito. Pero ito talagang katotohanan. Oo. Ay nako, ay nako, alam niyo yung biyahe namin, pinuntahan namin na conference, youth conference. Ay sa grabing blessing 'yon. Pero alam niyo, si Pastor Arquisola, pag mag-testimony 'yon sa karanasan niya, ang pira, nung unang gabi na nagkukwentuhan kami, nag-fellowship kami. Ang pira ko, naiiyak ako eh. Pakinggan nyo to. Dahil may mga anak, pati mga anak ng pastor, merong nagdodroga. Anak na yun ng pastor ha. May mga nagdodroga, may mga alak, sigarilyo, may gulay. Unbelievable. Oh. Ganyang ka-powerful ang sanlibutan. Ha? Ganyan ang mangyayari pagka hindi lumago yung divine nature natin, yung spiritual men natin, yung spiritual life natin. Ay, grabe yun. Pambira, nagkukwento si Pastor Arnel ng karanasan niya sa, ay nako. Pambira, sabi ko,
parang nakikinig ka ng mga gang na sa sanlibutan. Kaya tignan nyo, ganun din yung mga anak natin eh. Ako nalulungkot lang ako pag yung mga anak natin, itsura nila, itsurang sanlibutan, sigarilyo pa rin, barkada pa rin, yung forma nila, yung bihis nila, hindi pang Kristiyano. Di ba? Wala malang involvement sa soul winning, sa pag-aakay ng kaluluwa. Wala talaga silang experience sa Diyos. That's the worst. Oh. Because sa inyo na yung pera nyo. Pero pag wala kayong ginagawa sa Panginoon, lahat yan walang kwenta. Maniwala kayo. Masakit man itong sinasabi ko. Pero mas masakit pag hindi tayo, pag yung buong pamilya natin hindi ginagamit ng Diyos. Oo. Sasabihin nyo, ang sakit naman magsalita si Pastor RJ. Pero mga kapatid, mas masakit ang nangyayari sa pamilya pag hindi kayo ginagamit ng Diyos. Hindi nyo lang nakikita nyo. Nakikita nyo na masakit yung sinasabi ko. Pero hindi nyo nakikita na mas masakit yung hindi ginagamit yung buong pamilya nyo sa Diyos. Hindi kayo nasasaktan na yung sinasabi nyong anak nyo na tumanggap kay Kristo pero hindi ginagamit ng Diyos. Hindi ba? Hindi kayo nasasaktan doon? Tapos pag pinapaalala, nire-remind ko kayo sa ganito. Nasasaktan kayo sa sinasabi ko? Ewan ko lang sa inyo. Pati nga Diyos di ba? Anong sabi ng Diyos? Nagalit din ang Diyos dito, sabi ng Panginoon. Hindi nyo sinunod yung sinabi ko. Ye have not obeyed my voice. Why have ye done this? Di ba? Alam ko, ayaw yung pakinggan tong sinasabi ko na ito. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? Wherefore, I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your sides. And their gods shall be a snare unto you. Yun. Hindi ko rin kayo tutulungan. Yan sabi ng Diyos. Hahayaan ko kayo. Yan ang pinili nyo. Yan ang ginusto nyo. So anong resulta? Umusbong ngayon ang henerasyon na walang pagkakilala sa Diyos. Kung ngayon, halimbawa, wala na si Brother Rolly. Halimbawa, wala na si Brother Jerry. Sige nga. Halimbawa, wala na kayo mga tatay. Sino ang henerasyon, susunod na henerasyon sa pamilya nyo na gumagawa sa ginagawa nyo na anak ninyo? Sige nga. Wala na. Patay na. Patay na ang Christianity sa pamilya ninyo. What after next? Di ba? What will happen after us? After us, what next after us? Sige nga. Meron pa kayang Ito mga anak ko, hindi lang nila naintindihan to eh. Pati kayo mga nandito. Magaling kayo. Ha? Ano mga comment nyo dito mga kapatid? Mag-comment kayo sa sinasabi ko. Halimbawa, wala na kayo. Yung mga anak nyo ba? Kilala ba talaga ang Diyos? Di ba? Huwag ko lang. Kaya tama yung ginagawa ni Brother Rolly. Dapat talaga bugbugin. Kahit ako pag hindi pa magtino ng mga anak ko, bugbugan na. Dalawa, bugbugan dito. Physical tsaka spiritual. Wala stick na buhay. Bakit ka pa paduwag-duwag? Kayo mga nakikinig na hindi umaattend ng linggo ng umaga, umaattend ng linggo ng hapon, uuwi na kayo? Anihin nyo yan balang araw. Wednesday, hindi kayo umaattend.
Ah, aanihin nyo yan. Sa totoo lang. Iba yung nakikinig ka sa ganyan. Oh. At tsaka iba yung nandito ka talaga. So I hope may natutunan tayo. Masakit man ang pananalita ko sa inyo, pero mas masakit ang ginagawa ng dyablo na ang buong pamilya ay hindi pa rin buo na nag-i-involve sa gawain ng Diyos. Yan ang totoo niyan. Nako, sabi ko sa inyo. Matanda na rin tayo. Ha? Sabi nga ni Pastor Arnel, sa ibang pastor na kinagwento niya, ay, teka muna, huwag niyo na akong utu-utuin, matanda na rin ako. Oh. Kaya mga kapatid, huwag naman tayong pauto-uto sa sanlibutan. Nakakalungkot. Sabi ko nga sa inyo, pagkatapos natin, sino naman kaya ang susunod na henerasyon mula sa pamilya natin na gagawa sa ginagawa natin? Sige nga. Meron pa kaya mag-soul winning dyan? Meron pa kaya nagsusundo dyan? Meron pa kaya nagdi-disciple dyan? Meron pa kaya nag-good news class? Meron pa kaya nagsasabi na, ikaw, sumama ka sa balikatan para matuto ka? Meron pa kaya? Kaya I hope, mga kapatid, whether we like it or not, tong sinasabi ko, hindi ako hihingi ng pasensya sapagkat tama ang sinasabi ko. Maganda man sa pandinig nyo, hindi. Wala akong hihingi na pasensya sa inyo. Ito yung katotohanan. Sapagkat may ebidensya na tayo nangyari na. So I hope, mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos ngayong umaga. Pag sinabing pinagpala, hindi tayo kiniliti. Kundi kinonfront tayo ng katotohanan. Yan ang pagpapala. Hindi kilikiliti. Okay, so ngayon, Sabado ngayon, dapat area tayo. Dapat mag-involve ang buong pamilya. Tapos, mamaya, yung ating discipleship service, napakarami mga staff na hindi umaattend. Sige lang. Pero, ang balik niyan sa inyo rin. Bukas, linggo, dapat lahat. Sabi ko sa inyo, yung 100 na bisita, kaya nating abutin yun kung lahat nag-i-involve, nagtatrabaho. Okay? So, again, pinagpala tayo ng Diyos ngayong umaga. So, ingat kayo sa mga papasok sa trabaho. Maganda. Mag-out kayo na maaga. Diretso kayo ng area nyo para may involvement kayo. Okay, sige, tayo manalangin. Hindi ko na kayo mapabati. At hindi naman tayo nandiyan for recognition. Nandito tayo, nagsasama-sama tayo para tayo ay matuto lahat. Yun ang natin, intention natin. Mabanggit man yung pangalan natin, hindi. Hindi tayo for recognition, but for God's glory. Yan ang tension natin. Sige, tayo manalangin. Mag-pray ka, Brother Rolly. Ba't patay na yung nyo? Kaya pa ba nung Ay, gano'n. Sige, pray ka na, Brad. Tayo sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po, Lord, sa panibagong buhay at pinag-alaga mo po sa amin sa buong magdamag. Salamat din po, Lord, sa natapos po naming devotion, family devotion. Bless mo po ang patuloy mo pong ginagamit. Ang aming pastors, Pastor RJ, Sir Edgar, at saka si Sir Doma. At pagpalay mo po ang bawat pamilya po na nakikinig sa devotion. At ganoon din po sa aming paghiwalay. Ingatan mo po ang anak mo na pupunta sa trabaho.
Ilayo mo po sa mga disgrasya at kapamakan. Ulit, salamat po ulit. I love you so much, Lord. Tawad sa mga pagkukulang pagkasalang nagawa. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so thank you sa inyo. Love you all and ingat kayo. God bless you all. At sama-sama tayo mamaya sa ating discipleship service at punta ng kanya-kanyang area. Thank you.